say, I ask for your wisdom today, to speak of your mercy, to write of your grace, to broadcast compassion, to publish your ways, to photograph courage that comes from above. Lord, let my life communicate love. The gift of creation comes from your throne, divine inspiration from you alone. The talent inside me is there by design. Remind me the glory's not mine. To speak of your mercy, to write of your grace, to broadcast compassion, to publish your ways, to photograph courage that comes from above. Lord, let my life communicate to speak of your mercy, to write of your grace, to broadcast compassion, to publish your ways, to photograph courage that comes from above. Lord, let my life communicate love. Communicate love. Communicate At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. Ang sanlibutan na batbat ng kadiliman ng kasalanan, tila baga walang inaantay na kawakasan. Kailangan natin silang dalhan ng katotohanan. Huwag nating ikahiya ang pangangaral ng Ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa ating kaligtasan. Inilunsad po namin ang programang Kapitulo Bersikulo upang maging kasangga ninyo sa katotohanan. Kapag tumipensya ka, may dating, may manata. Ang unang tanong ko ay... Ang tanong ko po ay... Ang akong pangutanang... The challenge is, willing ba kayo natanggalin sa religion ninyo si Ellen G. White and stand by the Bible alone? Kung gusto mo na magandang sagot, abay magtanong ka na magandang tanong. Sigaw ka pa ng sigaw. Ano magkakakain mo pang isisigaw? Kung pag-uusapan ay doktrina, lahat ng tama ihayak at yung mali ibunyak. Hindi ka mahihirapang hanapin ang katotohanan kung Biblia lamang ang iyong pinagbabanayan. Kunting hakbang na lang, Sabatista ka na.
Pastor. Happy Sabat po mga kapatid. Kami po ay masaya na muli po kayo ay makasama sa pagsambang ito. Ngayon po ay talagang napakabuti ng ating pong Panginoon sapagkat kasama na naman po natin ang isa po sa masasabi po nating subok na sa paglilingkod dahil siya po ang nakasama natin ng mga nakaraan po. Ano po? Ngunit hindi lang po ito na-ere dahil nagkaroon po ng problema sa pag-e-ere sa Facebook. Ngunit ngayon po ay kasama po natin ang isa po sa ating pong mga resource speaker na makakasama po natin sa ating pong pagtatalakay ng leksyon. Narito po si Elder Lalong. Kaya Elder, pwede mo pakilala, Elder, yung inyo pong sarili sapagkat si Elder Lalong po ang pagkakakilala namin dito sa kanya sa Bagong Bayan. Ayan, thank you po Pastor. Mga kapatid, happy Sabat po. Ako po ang iyong lingkod, Elder Jinson Limbagan Castigador. O mas kilala ako sa amin sa palayaw na Elder Lalong. Binabati ko po kayong lahat at pagpalain tayo ng Panginoon sa Sabadong ito. Ayan. Elder Jinson, meron po ba kayong gustong batiin sa inyo pong mga kaibigan? Ito na po yung pagkakataon para po sila po ay batiin. Ayan. Pastor, salamat sa pagkakataon. Binabati ko lahat ng ating mga taga-subaybay ng Kapitulo Bersikulo. Ganoon na din ang aking iglesia na pinaglilingkuran, ang Bagong Bayan, Seventh-day Adventist Church dito sa South Taguig District. Ganoon na rin, Pastor, binabati ko ang mga taga-South Taguig. No, at sa naabot nito na video na ito, mga kaibigan ko. So, binabati ko po kayong lahat at ako'y masaya na makapaglingkod para ihayag ang salita ng Panginoon. Amen, amen. Ayan po, sapagkat si Elder Jinson po ay kami po ay magkasama dito po sa distrito. Siya po ang ating pong head elder dito po sa Bagong Bayan. Meron po siyang asawa, ang pangalan po ay si Sister Chill Castigador. Kaya hindi na po siya single. Kaya mga minamahal kong kaibigan ay binabati ko po ang mga ating pong sumusubaybay dito po sa kapitulo bersikulo. Gayun din po ang ating pong mga tapan, ang mga patuloy po na sumusuporta upang magpatuloy po ang programang ito. Maraming salamat po sa inyo. Mangyari nawa na ito po ay inyo pong i-share para sa ganun ay marami pong makinabang. At gayon din po ay kung kayo po ay nais din pong tumulong upang sa ganon ay mas lalo pa pong lumago o marami pa tayong programang mangyari dito po sa Kapitulo Bersikulo ay kontakin nyo lamang po kami. At amin pong dalangin na ito pong ating pong ginagawang ito ay marami pong siya pong maabot. Binabati ko po ang aking pong mga kaibigan, lalo higit yung mga kaibigan ko po na kung saan sila po ay nasa ibayong bansa. Yan, sila po ay patuloy po na sumusubaybay dito po sa ating pong programa. At siyempre, ang ating pong distrito dito po sa South Taguig District na ating pong pinaglilingkuran. Happy Sabat po sa inyo at sa buong pwersa po ng Central Luzon Conference. Ngayon, Elder Jinson, tayo po ay magpapasimula sa pamamagitan, siyempre unahin po muna natin ang ating pong Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Pwede po ba kayo manalangin? Sige po, Pastor. Tayo po ay manalangin. Dakila at pagpapala naming Diyos na makapayaran sa lahat, Panginoon. Kami po ay lumalapit sa inyo at aming binabalik, Ama, ang papuri at salamat sa araw na ito na muli ay inyong pinadama sa amin ang inyong presensya at inyong pag-ibig, Panginoon. At o Diyos, sa aming pag-aaral ngayon ng lesson at pag-review, kami lumalapit sa inyo, Ama, na kami ay linisin. Sa aming puso at isipan, Ama, ay maging karapat-dapat kami na maging daluyan ng iyong pagpapala at iyong salita. Kami po ay inyong patawarin kung kami may nagkulang na kasala, Panginoon. At ino na rin, O Diyos, aming hinihiling ang patnubay na banal na espiritu na siyang sumaamin. Na ang karunungan ninyo, Panginoon, ay siyang aming maging karunungan. At ang bawat tagapakinig at ang bawat isa sa amin ay matuto mula sa inyo, Panginoon, lalo't higit mula sa banal na kasulatan. Ito po aking hiling at dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus na may tagapagligtas. Amen.
Amen, amen po. Pakabuti po ng ating pong Panginoon sapagkat napakaganda po ng ating pong leksyon at ito po ay may pinamagatang ang buhay na hinubog ayon kay Kristo at pananalitang kinasihan ng Espiritu. At ang ating pong key text ay matatagpuan po sa Ephesians 4:22 to 24 na ang sabi rito ay, nais ko pong basahin sa bawat isa. Ephesians 4:22 to 24. Alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa at magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. Ayan, Brother Jimson, makikita po natin na ito po ay may kinalaman sa pagbabagong buhay sapagkat tayo'y hinubog ng ating Panginoon sa pamamagitan din ng paggabay ng Banal na Espiritu. At siyempre kapag hinuhubog tayo ng ating Panginoon, kasama na rin dito yung ating pananalita. Dito nga po sa ating leksyon ay meron ditong napakagandang kwento. Kwento po ito ni Antonio Jose na kung saan siya po ay nakatira dito po sa Street of Palma, no? At makikita natin na siya po ay sangayon sa kwento ay talagang napakatanda na ang kanyang itsura, higit pa ang kanyang tanda sa 57 years old. Di ba po, may mga ganong pangyayari sa buhay natin na minsan dahil siguro sa paglaon ng panahon o kaya naman sa stress o problema, mas matanda pa tayo talaga sa original nating mga edad. Ganyan po kalagayan ni Jose Antonio. Pero nakagugulat sapagkat itong si Salva Garcia ay na isa po isang hair salon owner ay nag-alok ng totally makeover kay Jose Antonio, ano? At yung buong puwersa ng team ni Salva Garcia ay talagang inayos itong si Jose Antonio, pinaganda yung buhok, inahitan at talagang makikita natin yung resulta ay napakagwapo niya. Kaya sabi niya parang hindi na siya makikilala dahil sa pagbabagong nangyari sa kanya. Well, ito po ay may kinalaman din yung ilustrasyon na yan sa pagbabagong buhay natin bilang mga Kristiyano na tayo hinubog ayon kay Kristo sa pamamagitan ng pamamantubay ng Banal na Espiritu. Kaya yan po ang ating pong tatalakayin ngayon. Nakasama po natin si Brother Jimson sa pagtalakay na ito. Ang una po nating tanong kay Brother Jimson ay ano po ba, Brother Jimson, sa tingin niyo po ang buhay kapag tayo po ay wala kay Kristo? Na may, kung saan ay may kinalaman ito sa Ephesians 4:17 to 19. Okay, Pastor. So, gusto ko agad, Pastor, na dumiretsyong basahin, Pastor, yung ating talata na nabanggit dito sa Efeso 4, versikulo 17 hanggang 19. Ang sabi dito, Pastor, ito nga ang sinasabi ko at sinasaksihan sa Panginoon na kayo'y hindi na nagsisilakad pa na gaya naman ng lakad ng mga hintil sa pagpapalalo sa kanilang pag-isip. Versikulo 18, na sa kadiliman ng kanilang pag-isip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. 19, na sila sa di pagkaramdam ng kahiyan ay nakahikayat o napahikayat sa kalibugan upang kalakalin ang lahat ng karumihan ng buong kasakiman. So, Pastor, makita natin kung ang buhay natin ay wala kay Kristo o hiwalay kay Kristo, talagang makita natin na ang ating paglilingkod o ating buhay ay malayo sa nais ng Panginoon. Una-una sa ating pag-iisip. Na point ni Pablo dito na ang ating pag-iisip ay hindi talaga maganda, Pastor. Nung nakaraang mga lesson na pag-aralan natin na result ng kasalanan, tayo ay makasarili, tayo ay madilim. Kumbaga mag-isip, Pastor, walang kabutihan. Yun yung resulta ng kasalanan. So same, kung wala tayong Kristo sa ating buhay, ay ganun tayo. Sabi ni Pablo, tayo ay katulad ng mga hintil. So alam naman natin, mga kapatid, Pastor, no, kung anong klase ang buhay ng mga hintil. Sabi pa dito, nabanggit dito yung pag-unawa, no, sa Diyos,
At ganoon din yung puso ay napagmatigas, Pastor, nabanggit dito sa mga versikulo na ating binasa. Ganoon din yung ignorant and separated from the life of God. So, isa yan, Pastor, no, kung ating buhay ay tayo malayo sa Panginoon o kung tayo ay namuhay sa kasalanan. Wala tayong concern sa bawat isa. Tayo ay bahagi-bahagi. Yan, isa yan sa makita, Pastor, na resulta kung tayo ay namuhay, napatuloy sa kasalanan at namuhay tayo na hiwalay sa ating Panginoon. Sabi nga dito ay from sin to sin. Kaya makita natin, Pastor, no, na talagang hindi mainam o hindi magandang tingnan, Pastor, na bilang mga lingkod at tinawag ng Panginoon ay patuloy na sa ganong kaisipan at patuloy na mamuhay sa kasalanan. Kaya kasi dinescribe ni Pablo dito kung anong klase, no, ang pag-isip, anong klaseng puso, no, tayo ay nandun sa makasarili, tawag yan, mapagnasa sa mga pasariling ano yan, satisfaction, Pastor. So yun yung buhay, Pastor, no, na walang Christ, walang Kristo, yun yung buhay na kung saan namuhay sa kasalanan, Pastor. Yan. Kaya kung iisipin po natin, Brother Jameson, no, na ang isang tao na wala si Kristo sa kanilang buhay ay talagang parang napakalungkot na kanilang buhay. Bukod sa yung kanilang ginagawang kasalanan, ay kumbaga para silang nalalaglag sa sa sabi nga ng ating lesson, nalalaglag sila sa tuluyang pagkahulog, na kung saan ay merong itong ripple effect din sa maaring sa na-impluwensyahan ng kasalanan ito o maaring sa kanilang sarili rin, ano. Kaya makikita natin dito na napakalungkot na pangyayari ito. Actually, ito ay buhay ng isang pagano. Kaya yung kasing pagano, hindi naman talaga nila Diyos si Kristo, ano? Pero dahil sa kapag wala nga si Kristo sa ating buhay, yung mga sinabi po ni Brother Jimson, na kung saan ay yung ating mga pag-iisip ay walang kabuluhan. Lahat ng mga iniisip natin, minsan mahina tayong umintindi sa pag-intindi, lalo higit sa salita ng ating Panginoon dahil wala nga yung pamamatnubay ng banal na espiritu. At ang pinakamahirap niyan, Brother Jimson, yung yung puso natin laging matigas. Ayan. Kaya ikaw ba, Brother Jimson, nangyari rin ba ito sa buhay mo minsan? May nakikita ka bang ganito o may kakilala ka bang ganito? Paano mo ba siya kayang ilarawan kapag yung mga taong wala kay Kristo? Yeah. Ikaw ba, Brother Jimson, ay converted lang na Adventist? Ako po, Pastor, ay pamilya ko talaga ay Adventist na. So, from sa mga side ng lula ko, side ng mama and papa ay mga Adventist sila. So, born Adventist ako, Pastor. Pero lumaki din ako na parang lumaki sa kultura ng Adventist na, Pastor. Pero pinupuri ko ang Panginoon, Pastor, sapagkat ako itinawag niya na maparapit sa Kanya habang ako'y lumalaki at nagmamature sa kaisipan. Hindi niya hinayaan na ako din ay mapalayo, kundi napalapit sa Kanyang salita. Na, yan, Pastor, yung tanong mo kanina, naranasan ko yan na yun nga, pag pinatay mo yung ilaw, anong consequence na mangyari? Kadiliman. Lalo na sa kwarto, Pastor. Pag pinatay mo ang ilaw, kadiliman. Ganon din sa buhay natin. Pag nawala si Kristo, yan, maging kadiliman ng ating buhay. Puso natin, mawalan tayong gana sa paglilingkod, sa pagbasa ng Biblia, sa panalangin, mawala lahat yun. Yun yung maging epekto, Pastor. At naranasan ko yun, pero pinupuri ko ang Panginoon. Hindi niya hinayaan na ako'y manatili sa ganon. Kaya salamat sa Panginoon, Pastor. Patuloy niya akong tinawag at ngayon ako'y masaya na naglilingkod sa Panginoon. Ganun, ano? Ganun yung mga taong wala si Kristo sa kanilang buhay. Na parang napakalungkot. Sila yung mga taong naghahanap talaga ng kaligayahan pero hindi nila masumpungan. Nakala nila ay magiging masaya sila kapag sila ay uminom ng mga ipinagbabawal na mga inumin, mga ipinagbabawal na gamot. Yan yung mga buhay ng isang makasalanang tao na wala si Kristo sa kanilang buhay. At yan ay maraming mga nakakaranas niyan, lalo higit. Kahit niya sabi mo nga, Brother Jimson, ikaw ay hindi converted, pero nararanasan mo rin
minsan sa buhay mo na gumawa rin ng mga kasalanan dahil maaring na-curious ka lang. Ayan. Pero salamat tayo dahil pinatnubayan ka pa rin ng ating Panginoon. At ngayon nga, nagagamit ka ng ating Panginoon sa kanyang gawain. Ayan. Maraming nakakagets nito, nakaka-relate sa mga pangyayaring ito sa ating mga taga-subaybay at saka sa ating mga taga-kinig na talagang sasabi natin na kanilang buhay na wala si Kristo ay maaaring ibang-iba nang makilala nila ang ating Panginoon. Well, kung kanina, Brother James, ang tanong natin ay ano ang buhay na wala si Kristo. Ngayon naman ay ano naman ang buhay na kung saan ay nandito si Kristo sa ating buhay, ano, in connection dito sa ating pinag-aaralan. Okay, Pastor. So, nice ko po ulit, Pastor, no, nabasahin yung ating text dito sa Efeso 4, mga versikulong 20 hanggang 24. Sabi dito, Pastor, ngunit kayo hindi nangatuto ng ganito kay Kristo. Kung tunay na siya inyong pinakinggan at kayo'y tinuruan sa Kanya, gaya ng katotohanan na kay Jesus, at inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao na sumama ayon sa mga kalahian ng pandaraya, at kayo'y magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip, at kayo'y bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. So napakaganda, Pastor, no, ang pahayag ni Pablo dito, no? Na hindi tayo natuto doon sa kadiliman. Kumbaga, pinoint ni Pablo, Pastor, dito na bilang kanyang mga manampalataya, mga kapatiran sa Episo, hindi sila nakatuto kay Kristo para doon ay manatili sa kadiliman, sa walang pag-intindi sa salita ng Panginoon, kundi yung pagtanggap nila kay Jesus ay dapat talagang tuluyan na, Pastor, na iwanan yung ating dating pamumuhay. Kaya nga makita natin, no, action speaks louder than voice, o Pastor, than words, diba? Kasi nga nakita natin sa isang tao na nagbago na siya. Kasi una, Pastor, tatlo ito. May tabanggitin ako dito, no, sa ngayon na sa itong lesson, na sabi dito, put off the old self. Ito yung ititigil na natin. Ganun na rin yung sinabi ni Pablo dito. Kung sino man tayo noon, kung tayo man ay gumagamit ng mga bisyo, sigarilyo, inom dito, bisyo doon, barkada dito, barkada doon, na piling natin masaya tayo, pero yun pala ay totally na darkness, no? Kasi wala tayo sa Panginoon. So yun yung ating iwanan na. Yun yung old self. Ngayon tayo ay ma-renew na sa ating buhay, mabago yung ating direction, Pastor, ng ating pag-isip. Yun yung sabi ni Pablo, no? Na ating pamaraan ng pamuhay ay maging kaayon sa kung ano yung nais ng ating Panginoon. Then yung pangatlo ay yung put on a new self. So, kumbaga, iniwan natin yung ating dating buhay, mga kapatid, na kung saan malayo sa Panginoon, nasa kadiliman, at ngayon ay binago natin ating pag-isip, tayo ay namuhay sa Espiritu, no? Ayon sa guidance ng banal na Espiritu, din tayo ngayon ay makakreate ng ating panibagong buhay. Tayo ay born again na ngayon. Kaya marami ang makikita natin sa mga kapatiran na, uy, ito yung dating ganito laging sa kanto nag-inom, pero ngayon nung nakilala ang Panginoon ay napakabuti na, napakamabuti na magsalita, Pastor, no? Kung kanina yung mga verses ay yung wala kay Kristo ay ibang uri ang panalita, madilim ang tumatakbo sa kaisipan, ganoon din ang puso. Pero nung nabagong nilalang na tayo, ang sabi ni Pablo, tayo ay nasa direksyon na ng Panginoon, tayo ay sasalita ng ikatitibay at ikalalakas ng ating kapatiran. Yun, isa sa ano yun, kasi tayo ay isang pamilya na, dapat hindi na tayo nagkakasiraan. Dapat patuloy na tayo ay mag-encourage sa bawat isa, which is yun yung isa sa pagbabago ng ating kaisipan, pagbabago ng ating pananalita, maging pamumuhay, ay mamuhay tayo sa Espiritu ng Diyos at magiging bagong nilalang tayo, Pastor. New self nga ang sabi. So yun yung, Pastor, no, na kung tayo ay mamuhay na kay Christ, yun na yun tayo, Pastor. Isa na tayong kaisa sa isang pamumuhay na nais ng Panginoon, which is makikita natin literally na mabuting pamumuhay, na sa liwanag na paglakad, Pastor. Ayan, tama po yun. Kasi
parang yung karanasan kapag na kay Kristo tayo, parang yung damit na marumi ay tinanggal natin. Pero meron din tayong dapat gawin bukod sa tinanggal natin yung maruming damit kasi yung dumi ay nasa katawan pa rin natin. So kailangan natin itong linisin and then saka natin isusuot yung bagong damit. Di ba, Brother Jimson? So, napakaganda po ng inyo pong illustration na dapat ay ito ay kumakatawan yung pag-alis ng maruming damit sa pag-alis ng dating sarili natin. Yung tinatawag nating old self. Ibig sabihin, talagang tuluyan nating iiwanan. Maraming ganyan, maraming tayo mga old self. May mga nagpapahayag o kaya nagpapatotoo na dati sila ay talagang magagalitin, hindi naman kaya ay palamura, meron sila mga bisyo. So willing nilang tanggalin yon, iwanan yon dahil nakilala na nga nilang ating Panginoon. Siyempre, para mangyari yon, sabi niyo nga po ay kailangan baguhin natin yung ating mga laman ng ating isip. Diba sa Roma 12 verse 2, kailangan ng renewing ng ating pong mindset. Kaya napakahalaga rin yan kasi marami tayong mga presupposition sa buhay, Brother Jimson eh. Bago natin nakilala si Kristo, ay may mga sarili na tayo mga kultura. May mga kumbaga may kinalakihan na tayo, may kinamulatan na tayo. Pero dahil sa nakilala natin ng ating Panginoon, willing tayo na hindi tayo ma-overpower ng mga kultura na kinalakihan natin. Ayan. At siyempre, isusuot natin yung bagong sarili sa tulong ng ating Panginoon. Mamumuhay tayo ng buhay na kung saan ay kasama ang katwiran at kabanalan na paglakad sa ating Panginoon. Ayan. Brother Jimson, sa ikatlong katanungan ano-ano naman kaya yung mga ugali? Siyempre, kailangan natin, ano-ano ba yung mga dapat talaga na, di ba sabi mo nga kanina, may mga dapat na old self tayo na talagang dapat tigilan na. So, ano-ano nga ba yung mga yon? At ano-ano ba yung mga dapat talagang baguhin na o iwasan na ng lubusan o iwanan na? At bakit? Yan. Okay, Pastor, mas mainam na tingnan ko, Pastor. Babasahin natin yung sulat ni Pablo tungkol dyan, Pastor, dito sa sumunod na mga bersikulo doon sa chapter 4 ng Efeso. Simulan ko sa verse 25. Ang sabi dito, Pastor, kaya nga, pagkatakwil ng kasinungalingan ay magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo'y mga sangkap ng naiisa't isa sa atin. Kayo'y mga galit at huwag kayong magkasala. Huwag lumupog ang araw sa inyong galit. Ni bigyan daan man ang diablo. 28. Ang pagnanakaw ay huwag nang nanakaw pa, pagkos pagal na igawa ang kanyang mga kamay ng mga mabuting bagay upang siya ay may maibigay sa nangailangan. Sa 29, ano mang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipagkinig. Ang dami, Pastor, no, na nabanggit ni Pablo dito, pero kung tutuusin kung ating pag-aralan ang Bible, hindi lang ito, Pastor, no, ang dapat baguhin o mga karakter na dapat iwanan. No, una dito sa verse 25, nabanggit diyan yung mga pananalita, Pastor, no, na mga hindi maganda, mga kasinungalingan, mga malayo sa katotohanan ay dapat yun na maiwan at mapalitan yan, Pastor, ng pagsasalita ng pawang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatiran at sa kung sino man. Then tayo ay magiging iisa, no? Kasi nga tayo ay membro na sa isa't isa. So bakit pa tayo ay magsasalita din ng mga pawang nakakasakit sa ating kapwa o kaya ay nakakapagsinungaling tayo na mag-create minsan ng anger. Then ano pa, yung sa 26 to 27, nabanggit, Pastor, yung about sa galit, Pastor, no? Magkasala, pero huwag magalit. So dapat ay makontrol natin yung ating galit, Pastor, no? Kasi may likas sa atin, Pastor, na pag ang emosyon ay ninanguna, lalo na pag gutom, Pastor, minsan yung galit ay hindi natin masyado nakokontrol. So ito mga kapatid, apela ni Pablo, siguro ay normal na magalit, lalo higit sa mga injustice na atin nasasaksihan pagdating sa community, sa church.
pwede tayong magalit. Kung ibig sabihin, Pastor, ay ma-erase natin yung concern na something mayroong hindi kagandahan na mga sistema. Pero sinasabi dito na huwag tayong magpakasala. Siguro, Pastor, ay yung galit natin ay huwag na nating makapagsakit ng mga kasamang salita, huwag na ganon. O kaya makapagsampal o ano pa ng mas malala pa doon ay iwasan natin ganon mga kapatid. Ang sabi dito, and kung tayo man ay nakagawa ng ganon ay sabi dito, huwag hayaan na lumubog ang araw na hindi tayo nakapaghingi ng sorry. Then ano pa, Pastor, yung nabanggit din dito no, yung mga magnanakaw, sabi dito ay wag na magnakaw. O minsan ay nagagawa ng iba ito sa pangailangan o kaya naman ay talagang may pagkakataon na tinutukso. Sabi dito, in-encourage si Pablo Pastor na dapat maiwan na iyon ang ganung pamumuhay. Sa halip ay magsipag, gumawa ng ayos sa harap ng Panginoon, nang sa ganun ay makatulong din sa iba. At ano pa? Sabi dito ay yung avoid yung pagsasalita, Pastor, ng sa may, di ba sa 29 yung kumbaga mga salita na nakakapag-discourage, Pastor, no? Karamihan sa atin, ito ang kahinaan natin, Pastor, lalo na pag isang tao ay umaangat-angat sa buhay, minsan ay nakapagsalita ng hindi maganda yung iba. O kaya naman yung chismis, Pastor, no? Dapat talaga maiwasan ito sa mga kapatiran. Lalo't higit tayo isang katawan. Ang sinasabi, in-encourage si Pablo na maiwan yung ganong pag-ugali, Pastor, at papalitan ito ng mga salita na kung saan magbibigay ng pag-asa sa isang tao. Mag-encourage na patuloy na maging masaya sa buhay, ano man ang problema. Lalo higit na patuloy na manampalataya at maglingkod sa Panginoon. Nung mga ganong mga pangungusap na lumabas sa bibig ay talagang napakasaya at napakasarap siguro, Pastor, makita ng kapatiran o ang bawat tao na ganun lagi ang lumalabas sa mga bibig. Walang pagmumura, walang kasinungalingan, kundi pawang, no? Pawang mga mabubuti at kalooban ng Panginoon na mga salita ang lumalabas sa ating bibig. So yun yung mga ilang karakter, Pastor, o mga ugali na nabanggit dito na kailangan baguhin, tanggalin sa ating buhay at mapalitan ito ng gaya na sinabi ni Pablo, Pastor. Amen, amen. Tunay na sabi mo nga, hindi lang naman talaga dapat ito yung dapat nating baguhin. Kapag binasa natin yung Bible, napakarami pa. Katulad ng mga bisyo, yan, dapat nating baguhin yan. Pero kapag babasahin natin yung Ephesians 4, particular dito sa ating pinag-aaralan, napaka-practical ng payo dito ni Pablo na dapat na makita sa atin bilang mga tagasunod ni Kristo. Kaya kung gusto natin ng mga practical advice, basahin po natin yung Ephesians 4. At ito na nga yung ating pinag-aaralan. At syempre dito, Brother Jimson, makikita natin dito yung gawain ng banal na espiritu sa buhay natin. Dahil ang banal na espiritu, siya yung nagpo-protection o meron siyang protection sa bawat isa sa atin. Dahil sangayon sa ating pag-aaral sa Ephesians 1:13, ay ang banal na espiritu ay siya yung nagtatatak sa atin mula nung tayo mahikayat o makilala natin ang ating Panginoon hanggang sa araw ng pagtubos. So sa madaling salita, hindi tayo pinababayaan ng banal na espiritu na kapag tayo nakakagawa ng mali, patuloy niya tayong sinusumbatan upang makagawa tayo o makalakad tayo ng naayon sa kalooban ng ating Panginoon. Ngunit malinaw din sa ating pag-aaral na kapag hindi natin sinusunod yung sumbat ng banal na espiritu, nadadalamhati siya. Kaya sinasabi rin ng ating pag-aaral na ang banal na espiritu ay hindi lamang siya isang puwersa o isang basta parang kapangyarihan lang. Siya ay isang persona na kung saan nadadalamhati, meron siyang sariling salubin o will. Ayan. Kaya ito ay hindi lamang isang puwersa na nagmumula sa Diyos. Ngunit isang banal na persona na may damdamin, nakatulad din ng ama at ng anak. Ayan, na naiiba sa kanila at tumutulong sa atin. Tumutulong upang sa ganun ay tuluyan nating iwanan ng mga talikuran ng ating mga kasalanan at lumakad ng panibagong buhay kasama ang ating Panginoon. Ayan, napakapalad natin na kung saan ay ano ba yung mga dapat nating iwanan, Brother Jimson, talaga, no? Dapat iwanan natin yung ikaw ba, Brother Jimson, ay nagagalit pa? Ayan, kasi yan yung kadalasan nating medyo naku-confused ang karamihan dito kapag nagagalit. Kasi may sinasabi sa Bible na magalit ka, ngunit huwag magkasala, di ba? Dito sa ating pag-aaral, no?
Pero pinapaiwasan din natin, pinapaiwanan sa atin ng Panginoon yung kapaitan, yung puot, yung galit, awayan, paninirang puri, at saka yung mga malisya. Yan yung mga pinapaiwasan sa atin o pinapaiwanan sa atin ng ating Panginoon. Ngunit siguro yung galit dito, Brother Gibson, ito yung galit dahil yung tao ay nakagawa ng kasalanan. Yan, hindi naman din dapat natin silang i-tolerate sa bagay na yan. Dapat ay sasawayin din natin sila in a good way. Yan. Pero hindi tayo dapat magkasala na makasakit o makasakit sa pamamagitan ng salita o ng physical talaga na sakit. Yan. Meron ka bang takeaway, Brother Jameson? Ating oras, Pastor, ay 7 minutes na lang. Kaya ang takeaway, Okay, Pastor, sige. ay iklian ko sa Episode 1 verse 3, Pastor, ay sa ating pag-conversion ay andon ang Holy Spirit para tayo magbago. At simula nun, Pastor, ay hindi na tayo iniiwan ang sabi natin lesson ng Holy Spirit. Kasama na natin siya sa ating pamumuhay. Kaya kung tayo man, mga kapatid at Pastor, ay nakagawa ng hindi maganda naman, ay yun na yung atin siyang ginigrave, Pastor, no? Nasasaktan natin siya. Kaya gusto ko lang pong i-point, Pastor, na ang Holy Spirit ay always sa atin, mga kapatid. At ang Panginoon ay always sa atin. Tayo patuloy na magpasakop kasi ang sabi, ang kadina o ang chain ng pagiging makasalanan ay kaya yang tanggalin, baliin sa pamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. At guided with the Holy Spirit ay kaya po nating i-conquer yung mga sinful habits natin, mga kapatid. Tayo po yung manalangin, team at patuloy na lumapit sa Panginoon at siya'y nangako na siya'y tutulong sa atin patungo sa isang bagong pamumuhay. Yun po, Pastor, ang aking gustong i-point. Takeaway ko. Tama po yan. Ang Panginoon, hindi tayo kailanman iiwanan. Ang problema, tayo mismo kasi ang nagiging dahilan kung bakit tayo lumalayo sa pamamatnubay ng banal na Espiritu. Ayan, dahil kakaliyo na nga yung ating puso dahil di nga natin dinidinig yung panawagan ng banal na Espiritu. Kaya katulad ni Saul, di ba? Umalis sa kanya yung banal na Espiritu dahil siya mismo kasi yung gumigrib sa banal na Espiritu. Pero nandoon pa rin yung pamamatnubay ng Panginoon sa kanya. Kaya sa tuwing makakarinig siya ng salmo, ng awitan, ay bumabalik muli yung banal na Espiritu sa kanya. Kumbaga, nandoon yung pamamatnubay ng ating Panginoon. Well, maraming salamat po, Brother Jameson. Maraming salamat sa iyong paglilingkod. Dahil sa wala na tayong panahon, tayo po ay manalangin. Pray. Dakila po namin Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon ito. Kami po ay nagagalak sapagkat napag-aralan po namin ang mga dapat po namin gawin. Nakasama po kayo. Maaari po ba na sa pamamagitan po ng paggabay ng banal na Espiritu, kami po ay lumakas at makalakad ng naayon sa inyo pong kalooban. Pagpalain niyo po ang siyang mga naabot ng panawagan na ito, ng programang ito, at nawa ito po ay magkaroon ng impact sa kanila. Ito po ang aming dinadalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay, maraming salamat po sa inyo mga kapatid sa patuloy po na pagsubaybay at pananatili po sa ating pong talakayan. Ngayon, sa pangalan po ng kapitulo versikulo, narito po ang inyo pong lingkod, si Pastor Jaime Aventurado, at kasama po natin si Brother Jameson, na nagsasabi po sa inyo ng lumago po tayo sa pananampalataya sa tulong po ng banal na Espiritu. Huwag po kayo mawala sapagkat dadako na po tayo sa ikalawang serbisyo. Happy Sabbath po and God bless. Ang tanong ko po ay ito. Ang tanong ko po, Ang akong pangutanam.
rescue a sinner like me. When I think of my Savior alone on the cross, I know without Him that my life would be lost if He had not been willing to suffer the cost to rescue a sinner like me. To rescue a sinner like me, Lord. To rescue a sinner like me. He abandoned His throne and His kingdom above to rescue a sinner like me. My mind is so limited that I cannot see the reason He died and arose just for me. So unworthy was I, yet He gave willingly to rescue a sinner like me. To rescue a sinner like me, Lord. To rescue a sinner like me. He abandoned His throne and His kingdom above to rescue a sinner like me. To rescue a sinner as worthless as I, yet He gave me a reason to sing. It's so hard to believe that it happened to me. Hallelujah, my Jesus, our King, our to rescue a sinner like me, Lord. To rescue a sinner like me. He abandoned His throne and His kingdom above to rescue a sinner like me. He abandoned His throne and His kingdom above to rescue a sinner like me. A sinner like me. A sinner like me. Happy Sabat po mga kapatid, kamusta po kayo? Ako po ay nagpapasalamat sapagkat kasama ko po kayo sa pagsamba. Well, sa pagkakataong ito, isa na naman pong napakagandang topic ang ating pong pag-aaralan. At ito po ay may kinalaman sa pagkainggit.
Maaaring hindi niyo po aminin, pero maaari rin po na dumating sa buhay niyo na minsan kayo po ay nainggit. Maaaring sa inyong kapwa o di naman kaya ay pinagka-interesan niyo yung isang bagay, posisyon, o yung tinatawag po nating crab mentality, yung hindi tayo natutuwa sa kasiyahan ng iba. Kung dumating man yan sa buhay mo, kapatid, ito po yung pagkakataon upang himay-himayin po natin, pag-aralan natin ang mga bagay na yan at kung paano po tayo managumpay. Well, bago po natin tuluyang pag-aralan ng bagay na yan, maaari po ba nasamahin po ako sa pananalangin? Tayo po ay manalangin. Diyos po naming mahabagin sa lahat sa pagkakataong ito. Kami po ay mag-aaral lang ang inyong salita. Tulungan niyo po kami na maunawaan, maintindihan ang inyong pong salita sa pamamagitan ng pamamatnubay ng Banal na Espiritu. At hayaan niyo po kami, Panginoon, na maintindihan itong lubos at may apply po ito sa aming buhay sa pangalan po na aming Panginoong Jesus. Amen. Ano po ba ang inyong pong karanasan patungkol po sa pagkainggit? Nung bata po kayo, ano na po ba yung inyong ninasa o pinagnasaan o di naman kaya ay gusto nyong makamit kasi wala kayo nito? Alala ko nung ako po ay bata, sapagkat kami po ay hindi po mayaman, laki lang po kami sa ako po ay lumaki sa mahirap na pamilya. At yung mga bata ay naglalaro sila ng text. Usong-uso po yan noong panahon ko. Maaring sa panahon natin ngayon, meron pa naman yan. Well, nainganyo ako kasi sila ay may mga pambili ng text. Talagang halos doon sa school namin, yan yung katuwaan. At ako ay naiinggit noong mga panahon na yan. At ang ginawa ko ay nag-ipon ako para sa ganoon ay magkaroon din naman ako ng bagay na yon. At talagang lumalaban din ako upang makamit o maubos ko yung mga text ng aking mga kalaro. Well, yan yung mga bagay na naalala natin nung bata tayo. Ano po? Ngayon naman po sa panahon natin ngayon, may mga bagay pa rin po ba kayo na kayo naiinggitan? O di naman kaya ay may mga bagay kayo mga kapatid na maaring masabi po natin kasi sa malalim na kahulugan ang pagkainggit po ay ito po ay hinanakit o dinasisihang pananabik sa pag-aari, posisyon o tagumpay ng iba. Ako, parang naalala ko dati kasi ako po ay broken family. Nainggit ako sa mga taong may pamilya. Ayan, kaya sabi ko sana gawin din ako. Kaya kasi ako po ay lumaki na malayo sa aking pamilya. Hindi po ako namulat sa piling ng aking ina at lumaki ako sa iba't ibang tao. So, may pagkakataon na nararamdaman ko yun noon. Pero ngayon, dahil nakilala ko ang Panginoon at nabasa ko ang kanyang salita, ito po ay nagbibigay linaw sa atin at tayo po ay inilalayo sa tiyak na kapahamakan. Dahil alam niyo po ba na ang envy o yung tinatawag po na pagkainggit ay hindi po maganda sa ating kalusugan. Malinaw po yan na ipinahayag dito po sa Proverbs 14 verse 30. Nais ko pong basahin sa inyo. Sabi dito, a sound heart is life to the body, but envy is rootedness to the bones. So, hindi po siya maganda sa kalusugan. Ito po ay merong masamang epekto sa ating kalusugan. Maaring ito ay nagdudulot ng mga pagkalungkot sa iyong kaluluwa at naglalabas ang iyong katawan ng mga hormones upang sa ganoon ay lalo kang ma-depress o di naman kaya ay mapasama ang iyong kalusugan. Napansin niyo po ba yung mga ganyang tao, sila po ay hindi makangiti. Kung makangiti man sila, maaring pinipik lang nila ito. So hindi po siya maganda sang-ayon po sa banal na kasulatan sa ating kalusugan. Well, sa banal na kasulatan may mga natalan na kung saan sila po ay nainggit. Kung maaalala niyo po yung nakalagay po sa unang hari 3:16 hanggang 28, kung saan ay merong dalawang mother na sila po ay magkasama at nung kinagabihan sila ay natulog dahil yung isang nanay nahigaan niya yung kanyang anak at namatay yung kanyang anak. At ang ginawa naman ito ay inilipat niya yung kanyang anak doon sa kabilang anak, yung nanay na may buhay na anak at ipinagpalit niya yung bata. So kinabukasan nagreklamo yung nanay na kung saan sabi niya ay ano ko ito? Hindi ko to anak.
buhay yung aking anak. Sinabi niya kay King Solomon, yung aking anak ay ipinagpalit niya po. So ang ginawa ni King Solomon ay nagpakuha siya ng tabak. At ang sinabi niya ay, okay, hatiin natin sa dalawa. Ayan, yung bata. Ngunit yung toong ina, sabi niya ay, wag na lang po, ibigay niyo na lamang po sa kanya. Dahil ang tunay na ina ay nagmamalasakit at may pag-ibig sa kanyang anak. Kaya napunta po sa kanya kasi ang sabi nung isang sinunghaling ina, sige, hatiin natin yung bata. So walang pagmamahal. Ngunit itong nanay na ito na may pagmamahal sa kanyang anak ay napasa kanya rin po yung bata. So ito po is sa mga karanasan o mga istorya sa Bible na nagpapakita ng pagkasakim o yung tinatawag na envy, okay? Na kung saan ay hindi po maganda sa isang tao na mananampalataya sa ating Panginoon dahil sabi ko nga po, ito po ay nakasisira ng ating kalusugan. At alam niyo po ba, ito rin po ay sumisira ng ating pong pagkatao. Umuubos po ito ng lakas. Malinaw po yan, nakatala sa Ecclesiastes 4:4. So pong basahin sa inyo, nakalagay po sa Ecclesiastes 4:4. Okay. Alam niyo po, bago ko po basahin ito, maalaala ko yung mga bagay na ito kasi ikinukumpara ito sa paghabol sa hangin eh. Alam niyo po, may mga pagkakataon na maaaring naranasan din yun naman po ito. Na kapag kayo po ay naglalakad o di naman kaya nakasakay kayo ng motor, tapos biglang may hahabol sa inyong aso, ano po? Yung aso na yun talagang habulin kayo ng todong-todo hanggang sa mangalay yung kanya pong dila. Lumabas na yung kanyang dila, kakahabol sa inyo. Pero wala lang din naman, parang ginojoke ka lang ng aso na yun. Kumbaga parang nag-uubos lang siya ng lakas sa walang katuturan. Parang masayang-masaya siyang gawin yung bagay na yon. So ganun po yung yung envy, okay? Yung pagkainggit. Sangay po dito sa Ecclesiastes 4:4. Again, I saw that for all toil and every skillful work a man is envied by his neighbor. This also is vanity and grasping for the wind. So, kapag ka nagkaroon ka ng ganitong karakter, ay nakakaubos lang ito ng lakas. At hindi ito maganda sa ating pagkatao. Sinisira nito ng ating pagkatao. At alam niyo po ba na ginagawa niya pong imposible yung pag-ibig. Binubulag nito na makita mo yung tunay na pag-ibig dahil mapapalitan po ng pagkainggit, ng hinanakit ang inyong puso. Kaya po kapag kayo po ay naiinggit, mga minamahal ko kaibigan, napaka-imposible na mahalin mo ang iyong kapwa. Kaya nga po, ito po ay nagdudulot ng lubos na pagkalungkot sa ating mga kaluluwa kapag tayo po ay naiinggit. Kaya hindi po maganda na makulong sa ganyang pong ugali o karakter ang pagkainggit, mga minamahal ko kaibigan. Malinaw po yan na nakalagay sa unang Korinto 13:4. Okay, basahin po natin yung talata na yan na nakalagay po sa unang Korinto 13:4. Ito pong 4. Okay. 13:4. Love suffers long and is kind. Love does not envy. Love does not parade itself. It is not puffed up. So, hindi daw po, ang pag-ibig daw po ay hindi sa pagkainggit. Ngunit, kapag tayo po ay naiinggit, nawawala po yung pag-ibig. So, ikatlo pong bagay ay maraming mga epekto ito. Kaugnay ito ng masasamang bagay. Malinaw po yan na nakalagay sa Santiago 3:17. Ito po, ating pong basahin yung nakalagay po sa Santiago 3:17 na kung saan ay marami pong effect. Ang tawag po dyan ay rifle effect. Okay, 4. Ang talata po ay, okay, 16. But now you boast in your arrogance, all such boasting is evil. Okay? Santiago 3:16 pala. Okay, 4 pala nabasa ko. For where envy and self-seeking exist, confusion
and every evil things are there. So, kalakip po dito yung mga masasamang bagay. Kaya po nanghihikayat ito ng masamang ugali. Kaya kapag kayo po ay may ugaling naiinggit, maaaring makapagsinungaling na rin kayo. O di naman kaya ay maaaring mamuot yung galit sa inyong puso at humantong po ito sa pagpatay dahil hindi ka nga natutuwa sa kanyang tagumpay. O di naman kaya ay gusto mo na makamtan yung pagmamay-ari niya. So, pwede rin itong humantong sa pag-iimbot. At malinaw po yan na nakatala po sa Galatia 5, 5:16-18. Ito yung mga hinihikayat niyan kapag kayo po ay mayroong inggit sa inyong pong puso. Okay? Galatia 5:16-18. Sabi rito, I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusts against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Okay? 16-18. So, kailangan po natin na lumakad sa Espiritu. Dahil, ano-ano po ba yung mga yan? Sabi dito ay, the work of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contention, jealousy, outbursts of wrath, selfish ambition, dissension, heresies, envy, murders, drunkenness, revelries, and the like of which I tell you beforehand. So yan, mga minamahal ko kaibigan, yung kanyang mga hinihikayat. Maaari ka rin hindi maligtas kapag ito po ay masyado po nating inalagaan sa ating puso. So, at ang pang-apat, mga minamahal kong kaibigan, ay maaari tayong mabulag at hindi natin makita ang kabutihan ng ating Panginoon. Sa madaling salita, maaari mong makalimutan na meron tayong Diyos na buhay na maaaring tumulong sa atin. At hindi mo na siya makita kailanman dahil ang kasalanan na iyong kinikimkim sa iyong puso ang siyang nagpapahiwalay sa ating Panginoon. So, paano po tayo mananagumpay sa bagay na yan? Napakaganda po na mapanagumpayan natin yan dahil hindi siya maganda. Bukod sa siya po ay nanghihikayat ng napakaraming mga kasalanan, masamang ugali sa ating buhay, ay ibinabagsak din nito yung ating kalusugan. Kaya nga kapag kayo po ay may mga inggit sa inyo po mga labi, posible rin po na hindi po humabang inyo pong buhay. Kaya po walang maidudulot na maganda yung pagkainggit. Ngunit paano ba natin iyan mapapanagumpayan? Una po ay aminin natin ang kasalanan sapagkat malinaw po yan na nakalatala sa 1 John 1:9 na kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan ay tapat at banal siya. Ating Diyos na tinutukoy po dito. Tapat at banal siya na tayo po ay patatawarin. So aminin natin mga kapatid ang ating mga kasalanan. At iluhod natin ang ating mga tuhod at magsisi tayo dito. Ihingi natin ang tawad sa ating Panginoon na tayo nagkamali at nagkasala. At ating pong idalangin ang katulad ng panalangin ni David na Lord, palitan mo ang aking pong puso ng isang malinis na puso. Dahil po, ang pagkainggit ay hindi po maganda sa isang Kristiyano na nagtatapat sa ating Panginoon. Pangalawa, mga minamahal ko kaibigan, na pamamaraan upang mapanagumpayan mo ito. Iwasan natin yung mga paghahambing. Dahil iba ka at iba siya. Okay? Iwasan din natin yung mga pagpapala ng iba. Matuwa tayo sa pagpapala ng iba. We are perfectly made by God. Tayo po ay meron tinatawag na uniqueness sa bawat isa. Yung identity po natin ay iba-iba. Kaya po, may ibinigay na espesyal ang Panginoon para sa atin. At yun po ang ating tutukan, yun po ang ating fokusan, kaysa ang fokusan natin yung wala sa atin. Okay, mga minamahal ko kapatid, kasi kapag kainihambing natin ang ating sarili sa iba, maaari tayong mainggit at ma-desire po natin na sana gano'n din ako. Bakit siya gano'n? Ako hindi. So hindi po siya maganda, mga minamahal ko kapatid. At upang maiwasan ang mga bagay na iyan, ay iwasan po natin ng mga paghahambing.
Dahil lahat po tayo special sa ating Panginoon. At alamin natin kung saan tayo malakas, doon po tayo mag-focus. Ikatlo, mga minamahal ko ang kaibigan, ay mag-alak tayo at masaya tayo sa pagpapala ng iba. Kapag meron pong mga nagtatagumpay, mga nag-graduate, nakatapos na ang kanilang career, o kaya naman kaya ay sila po ay yumaman, matuwa tayo mga minamahal ko kaibigan. Dahil sila po ay pinagpala ng ating pong Panginoon. So, ayon po dito sa Roma 12, ang talata po ay 15. Okay, gusto ko po basahin sa inyo. Sabi dito, for if their being cast away is the reconciling of the world, that will their acceptance be but life. Okay, 12:15, sorry. 11:15 pala yung nabasa ko. Rejoice with those who rejoice, and weep with those who weep. So, ipinapayo po ng banal na kasulatan na tayo po ay magbunyi, magalak, kung meron pong nagtatagumpay. Dahil yan po ang ugali ng isang taong may pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Na kung saan, kapag may nagtatagumpay, mga minamahal ko kapatid, tayo po ang unang-unang natutuwa. Dahil tayo po ay magkakapatid sa pananampalataya at tayo po ay nagtutulungan. Naalala niyo po mga minamahal ko kaibigan, ang ilan sa mga sulat ni Paul na kung saan siya po ay natutuwa kapag mayroong nagtatagumpay. Kahit nga po siya ay nasa kulungan, yung ating lesson kahit po siya ay nasa kulungan, ay siya po ay nagbibigay ng lakas sa mga kapatid. Di ba? Napakagandang ugali yan mga minamahal ko kapatid. At ang ikaapat mga kapatid ay tumulong tayo sa nangangailangan. Sabi nga ni Pablo kay Timothy, sa pagtulong mo sa iba o pagbibigay mo, pagtuturo mo sa iba ay naililigtas mo sila at naililigtas mo rin ang iyong sarili. Mga kapatid, kapag tayo po ay tumutulong, ay nararanasan natin ang hindi maipaliwanag na tagumpay. Dahil yan po ang naibibigay ng pagtulong. Yan po ang dulot ng pagtulong sa iba. Meron siyang mabuting bagay na naibibigay sa ating pong spiritual aspect at yan din po sa ating kalusugan. At iwinawaksi po dito ang pagkainggit dahil sa halip na kunin mo yung pagmamayari ng iba, sa halip na mainggit ka, ikaw pa yung magbibigay. At sa tuwing ikay magbibigay, mga minamahal ko kapatid, anong saya ang iyong mararanasan. Sabi nga, it's better to give than to receive. At ang ikalima, mga minamahal ko kapatid, bilangin natin ang pagpapala ng Diyos. Malinaw po yan na nakatala sa Pilipos 4, ang talata po ay 12. Na kung saan ay napakaganda mga minamahal ko kapatid, na binibilang natin ang pagpapala sa atin ng ating Panginoon. Alam niyo po, yan po ang naging karanasan ng mga Israel. Sa kabila na sila po ay iniligtas ng ating Panginoon sa dagat na pula, okay, na kung saan ang Panginoon po ay sinasamahan sila. Habang tumatawid sila sa disyerto, naroroon po yung ulap na tumatakip sa kanila upang di sila mainitan. At meron naman pong apoy doon na nagbibigay init sa kanila kapag sila po ay natutulog sa gabi. At binibigyan sila ng mana ng ating Panginoon bilang kanilang mga pagkain. Yung mga bagay na yon ay hindi nila nakita, kaya sa halip na sila po ay magpasalamat sa ating Panginoon, sila po ay nagkaroon ng paghihimagsik at kaguluhan dahil hindi nila nakikita ang kabutihan ng ating Panginoon. Mga minamahal ko kapatid, kung makikita lamang natin ang kabutihan ng ating Panginoon, ilalayo nito tayo sa masamang ugali, ang pagkainggit. Alam niyo po, nakalagay po sa Pilipos 4 verse 12, I know how to be abased, and I know how to abound everywhere, and in all things I have learned both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Mga minamahal ko kapatid, isa lamang po ang sasabihin ko po sa inyo. Kahit po kayo po ay maghirap, kung ito po ay kalooban ng ating Panginoon, ito rin po ay sa inyong kabutihan. Hindi po natin alam yung purpose ng ating Panginoon dahil mahirap
ipaliwanag ng salita ang kabutihan at ang mabuting plano ng Panginoon sa iyo, kaibigan ko. Maaring kapag ikay nakaranas ng mga kahirapan sa buhay, lalo ka nagiging matured at lalong tumitibang ang iyong pananampalataya, lalo kang kumakapit sa Kanya. Maaring yun yung paliwanag natin, pero behind that, sa iba pang mga rason ng ating Panginoon, dahil hindi natin kayang tarukin ang kabutihan ng ating Panginoon, ang Kanyang kaisipan. Pero mga minamahal ko kapatid, nakasisigurado ako kung ito po ang plano ng ating Panginoon, maging sa tagumpay o maging sa kabiguan man, mga minamahal ko kapatid, kung tayo po ay nasa ating Panginoon, ito po ay ang better plan ng Panginoon para sa atin. So sa mga bagay na ito, mga minamahal ko kapatid, hilingin natin na kung saan ay tulungan tayo ng ating Panginoon na tayo po ay managumpay sa mga bagay na ito. Ano ang mga bagay na nais mong ipagpasalamat sa ating Panginoon? Isipin mo ang mga bagay na kung saan ay protektahan ka ng ating Panginoon. Maaaring ikay na aksidente sana, ngunit hindi natuloy. Ikaw ay gumaling sa iyong pagkakasakit. Hindi naman kaya ay nakabayad ka ng mga bills mo sa di mo inaasahan. Isipin mo yan, mga minamahal ko kapatid. Yan yung mga bagay na dapat nating ipagpasalamat sa ating Panginoon. Isipin mo lahat ng mga blessings, mga protections, mga providence na ibinigay sa iyo ng Panginoon, at matutulungan ka nito na makita ang kabutihan ng ating Panginoon. Kapatid ko, meron ka bang kakilala na natutuwa ka dahil siya po ay nagtagumpay? Meron ka bang special na someone na gustong pasalamatan? Bigyan mo siya ng regalo, pasayahin mo siya dahil natutuwa ka, express mo ang iyong katuwaan sa kanya sa pamamagitan ng something dahil siya po ay nagtagumpay sa buhay. At kapag magagawa natin ito, mga minamahal kong kapatid, tayo po ay makakawala sa masamang ugali, ang pagkaingit. Hilingin po natin sa Panginoon na tayo po ay makawala sa bagay na yan, dahil hindi po maganda na magkaroon ang bayan ng Diyos ng ganyang ugali. Dahil tayo po ay sa kagalakan at makikita natin ang pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya purihin po natin ang ating Panginoon sa pagkakataong ito. Nawa, tayo po ay pinagpala sa araw ng Sabat na ito. Purihin ang Panginoon, maihayag po ang kanyang pong pangalan. Happy Sabat po. To